mga kaumada. Demonstrate natin today kung paano gumawa ng voucher Wi-Fi portal sa Umada Cloud para magamit natin sa G-Connect app. So, unang gagawin natin, assuming meron na tayong nagawang controller, meron na tayong site, mag-login tayo sa Umada Cloud. So, ito na yung pinaka landing page pag naka-login ka sa Umada Cloud. So, ano natin gagawin? Ito, click nating icon, yung home icon para ma-launch natin yung controller. Okay. So, yun. Ito na yung controller. Ito na yung dashboard ng controller. Makikita nyo sa taas, no? Yung EAP225 site. Ito yung site. So, ang gagawin natin, una, punta tayo ng settings. Tapos, wireless network. So, yan. Pakita ko na lang yung mga existing ko kung paano ko sinet up. So, dito tayo sa WLAN. Ayan, yan. Ito yun, nasa right. So, yan, makikita nyo may ano na ako, existing networks na ako, no? Yung ginagawa ko sa setup ko, sa G-Connect app. So, ito yung pinaka main Wi-Fi kung saan magko-connect yung mga client. Etong pangalawa, G-Sender Wi-Fi naman. Ang purpose nito is ito free lang to, walang authentication to, for 2 minutes. So, ang purpose nito is, kaya pinangalanan kong G-Sender is pang send lang talaga ng GCash kasi may mga clients na wala silang data. So, paano nga naman nila magagamit yung GCash na payment kung wala silang data? So, meron tayong G-Sender Wi-Fi na may connection, 2 minutes connection per day. So, per device. So, araw-araw yan. Pwede sila mag-connect for 2 minutes. So, yan. Dalawa dapat yung gagawin natin. So, yung una, for the G-Connect, ito yung pinaka-voucher Wi-Fi natin. Ganito yung configuration ko. So, network name, pinangalan ko G-Connect Wi-Fi. And tapos, yan, naka-default yan, EAP. Tapos, for the band, select ko 2.4 and 5 kasi yun naman yung common, wala pa masyadong 6. And then for guest network, naka-check lang kasi para naka-separate siya sa private network, kaya yun, chinek ko yung guest for security. And then sa security naman, naka-NaN siya, NaN, kasi yung pinaka trigger ng authentication natin is yung voucher hindi na natin kailangan mag-password doon. So naka-NaN lang, tapos apply nyo lang, cancel ko lang yun sa akin. Tapos for yung sender na Wi-Fi nyo, yung depende sa inyo, no, kung ilang minutes. Basta sa akin 2 minutes lang kasi yung 2 minutes enough na para makapag-send ka ng GCash So depende sa inyo kung ilang minutes yung bibigay nyo itong libre na Wi-Fi na to, just in case walang data yung gustong kumonek, no. So tingnan natin yung configuration. G-Sender Wi-Fi, EP, ganun pa rin. Sa akin naka 2.4 lang to, not necessarily naka 5 GHz kasi yung 2.4 nasa parang lahat ng device naman compatible dyan. So 2.4 lang, sending lang naman to ng GCash. And then guest network pa rin, security, NaN. So yun, so meron ka ng dalawang network, yung voucher Wi-Fi network mo, tsaka yung pang send ng GCash na network. Next is punta na tayo sa portal, yung tsura ng portal nyo once na mag-connect yung user. So, ito yon, nandito siya sa authentication, under ng authentication portal. Yung makikita nyo, dalawa rin kapangalan ng network ko, yung portal, G-Connect Wi-Fi tsaka G-Sender Wi-Fi. Yung ito, importante ito na dapat kapangalan niya yung network, kasi yung portal name nandun yan sa pag nag-export tayo ng voucher, nandun yan sa CSV file. So, kapag meron tayong, ang advantage kasi pag nandun yung pangalan ng Wi-Fi, pwede natin siyang gamitin dun sa voucher mismo pag piniprint natin. So, hindi ka na kailangan magsulat ng Wi-Fi name dun sa voucher. Pwede mo na siyang ma-customize dun sa program. So, yung ginawa ko. Kaya, yung sa voucher, makikita yung video ko dun sa paggawa ng voucher, may Wi-Fi name. Kasi importante din na nandun na rin yung Wi-Fi name para hindi na magtatanong yung client na ano ba yung sang Wi-Fi ba ako magko-connect. So, nandun na sa voucher. Aside dun sa Wi-Fi name, meron pang QR code. So, yun. Pakita ko sa inyo yung
configuration ko ng ah, yung main voucher wifi ko. So ito, pangalan niya, dapat naka-enable siya. SSID network, pag pinili nyo to dito, pag pumili kayo din, ayan, pwede nyo i-check kung ano yung pangalan ng portal, hindi nyo piliin nyo. And then authentication type dapat naka-hotspot, and then under hotspot, yung type niya dapat voucher. Sa akin yung HTTPS, ito depende sa inyo, pero sa akin may HTTPS redirection ako eh. Sa landing page, lagay nyo lang dito sa promotional URL kung meron kayong katulad sa akin na may ako, Google Forms na ginawa para may magdi-display pag naka-connect. You are now connected to the internet, something ganun. So ganito yung sa akin. Yan. Ganito, pagka na-authenticate sila, dito siya mararoute. Makita nila ito, you are now connected to the internet, play stream. Stream, play, and enjoy. And then yung mga rates ko, tapos yung mga payment methods, may GCash, pwedeng cash, yung print out ito na voucher. Tapos may disclaimer din ako, ganyan, depende na sa inyo. Tapos may demo pa ako dito sa baba na may picture, yan demo 1, ganito, ayan, may picture ako. And then sa pinakababa meron pa akong feedback area, pwede silang magsulat dito, mag feedback din, submit ng nila. Ayan, kung may mga comments sila. Ayan. So, doon nararoute yung user pagkatapos nilang ma-validate. So, yan. Yan, meron na rin shortcut dito sa voucher manager. Bago yan eh. So, for portal customization naman, yung ginagawa ko, ito lang, simple lang. As is lang, yung edit current page lang yung pinili ko. Kumbaga, kung ano lang yung default ni TP-Link, yung MADA, yun lang yung gamit ko. Pinalitan ko lang yung logo, may welcome message ako, yan, tapos solid color. Hindi ko pa nako-customize, so wala pa akong time, but later on siguro pwede nating ma-customize yan. Pero yan, as is lang muna. Tapos logo lang dito, yan, dapat naka-enable to pag may logo. Tapos yung logo nyo dapat same size lang sa TP-Link as much as possible para hindi masyadong mabigat. Sa akin naka-large yan, so may time minsan matagal mag-load, no. Logo position yan, kaya na bahala mag-adjust. So yan, mga button color, makikita nyo naman dito sa preview kung anong mangyayari. Basta ito yung sa akin, yung pinalitan ko lang dyan yung button text, instead na connect, ginawa akong G-connect na may welcome information ako. Ito yan, stream, play, and enjoy. So yan, welcome message, yan. Tapos ano pa ba nandito, eto, terms and services, meron din ako. Yan, pwede nyo namang wala nang ganyan. Sa akin kasi para makita din nila na may, let's say di pa sila connected, pwede nila basahin to, makikita nila may rates din ako dito rin yung rates ko. Yan, pero wala naman nagbabasa nito, just in case lang. Ayan, curious sila, pag kinlik nila yung terms and rates, yan, makikita nila to. Ayan, dito yan, i-add mo yan dito pagka naka-enable. Copyright, meron din ako, nilagyan ko dito sa baba. Talagang enable ko lahat ng kaya medyo mabagal minsan kasi enable ko lahat. May footer din ako, pwede nyo ilagay yung company name nyo or business name. Yan. Then show redirection, yung pinaka show redirection countdown, ito yung may timer kapag ka na-authenticate si user, may lumalabas 5, 4, 3, 2, 1. So ayoko kasi ng ganun dito sa main voucher wifi, kaya yun, disable ko na. Yun, that's for the main voucher wifi. Ito namang sa sender wifi, pang send ng GCash, i-check natin yung niya. So yan, kapangalan lang din ng network, and then enable SSID yung network, piliin nyo lang. Authentication type, wala na, no authentication kasi free to, pero may timeout 2 minutes. So after 2 minutes madi-disconnect sila. Nag-attempt sila mag-reconnect ulit, wala na kasi lang yan per day. So pag yung na-detect yung device mo na nakakonect na yan previously, hindi na magko-connect, bukas na naman. Kasi ba't ka nga naman magko-connect ng the same device, may internet ka na, 'di ba? So meaning makakapag-send ka na ng GCash kasi nga nagamit mo na siya. So 2 minutes, I think it's enough para mag-send lang ng GCash. Tinry ko, enough naman yung 2 minutes. So yun, daily limit yan naka-enable para isang araw lang talaga, tapos next day na ulit. HTTPS redirection, ito
hindi ko na in-enable yung HTTPS redirection dito. Ano na lang yung landing page na lang dito. May ano ulit ako niyan, may ibang ano naman yan, ibang Google form naman yan. Ayan, tingnan natin ng itsura. So ganito naman, you are now connected to the internet. You have 2 minutes to transact in GCash. So yan, ito nakalink to sa GCash na ano, GCash na app. Yan, kalink yan doon pag nasa phone. Tapos yan, rates, and then payment methods, yung demo niya sa baba. Yan, kapag ka GCash payment, ito yon. Yan, makita may demo. Tapos cash payment demo naman yan. Ganito naman, bibili ka lang. Ayan, tapos connect. Enter mo yung voucher number or code. Then connect ka na. May feedback portion pa rin. So, ganyan yung pagka-configure ko ng ano, yung sender, pang-send ko na wifi. So, yan, ganito. Yan, sa main page niya, nilagay ko na yung rate. Instead na logo, yung rate yung nilagay ko. And then, meron pa rin ganyan. Terms and use, connect, I agree. Kailangan nila i-check yan bago sila makakonect. So, yan, dito sa terms ko, yan, nilagay ko lang ano, yan, sinabi ko lang dito na itong connection na ito ay pang GCash sending purpose lang. Ayan, ganyan. 2 minutes lang siya. Yan. And then, ito may redirection. Yan. May countdown timer to nalalabas. So, yan lang. That's for the configuration ng Wi-Fi voucher sa Umada Cloud. So, especially kung gamit kayo ng G-Connect app na ginawa ko, yan, mas better follow nyo yung guidelines na to. Yan. So, yun lang for this demo. See you in the next video. Thank you very much.